Sa pagpapatuloy po ng ating pagpuri sa Panginoon, iniiyahan ko po ang lahat na tayo ay yumuko sa panalangin. Let's pray. Ama naming banal, dyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat na patuloy niyo po kami iniingatan at pinapatubayan. Dalangin po namin sa aming pag-aawitan, pagkaluban niyo po kami ng Heavenly Voices na mapagtataas po ninyong dakilang pangarap. Ang inyong presensya po nawa ang siyang palaging sumaamin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ang Rejoice, Ye Pure in Heart, and hymn number 9, Rejoice, Ye Pure in Heart. Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. Amen. Bigyan natin ng malakas ng ngiti ang ating mga katabi kapatid. Parang dala-dala natin ang problema ngayon. Sige, ngiti daw ng maganda, parang magandang ngiti ba? Brother Solis. Yan. Yan ang mga magandang ngiti. Purihin ang Diyos sa umagang ito na tayo ay patuloy na makikinig sa salita ng Panginoon mula kanina hanggang ngayong oras na ito. At patuloy din tayong makikinig sa mensahe nga dalhin ngayon sa ating buting pastor na siya ay patuloy na magsalita para sa ating special na program at bago tayo mag-closing song. Kaya naiyahan ko ang bawat isa sa atin na magiging ready at mapahandaan natin ang ating mga sarili upang tanggapin natin ang solemning gawain para sa mga oras na ito. Inayahan ko yung ating mga anak, mga bata, na sila po ay magtabi na sa kanilang mga magulang
upang maayos ang ating pagsamba at pagpuri. Ganun din ang ating mga magagambala, cellphone natin ay ating i-off at ating i-silent mode kung meron man tayong inaabangan na importanteng mga bagay. So kung maaari mga kapatid na hindi madisturbo ang ating pagsamba sa araw na ito. Ating hinihiling ang ating mga membro na mag-participate sa ating pagkatapos ng sermon ni Pastor Bal, na mag-participate tayo sa ating communion service para po tayo ay maging patuloy ng ating gawain sa bawat quarter ng ating church. Kaya narito na ang ating mga participants sa ating pangalawang serbisyo. Nandito na si Brother Piluton. Siya po ang magbasa sa ating operatory. Then Brother Dod sa scripture reading. Brother Ronnie sa prayer. At ang ating dalawang diaconess na sila po ay magko-collection sa ating tithes and offering. Ang ating operator, Brother Alvin, chorister, si Sister Chris Alchin, at ang ating mga regular na mga kapatid na tayo po ay patuloy manalangin sa Panginoon sa ating gawain ngayong araw na ito upang maging solemne at maiwasan ang makadisturbo sa ating pagsamba. At ang ating special song ay ito'y hinahanda na. Kung sino man ang na-assign, sino mang na-assign sa special song, sila po ay maghahanda na. At purihin ang Panginoon sa lahat ng mga panahon na tayo ay tunay na makikinig at magsamba sa kanyang mahal na pangalan. The Lord is in His holy temple. Tayo po lahat ay magalang na lumuhod. We love Thy Sabbath. Form and deep.
Mapagpala po naming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang inyong mga anak na kami ay sama-samang sasamba at magpapasalamat at magpupuri sa inyong dakilang pangalan sa araw na ito ng Sabat. Hinihiling po namin, O Diyos, patawarin po kami at linisin sa lahat ng aming kasalanan upang ang gagawin po naming pagsamba sa inyo ngayong umaga ay magiging karapat-dapat sa inyong harapan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago po natin likumin ang ating mga isampung bahagi at mga handog, ay akin pong babasahin ang babasahin sa mga handog. Susubukan ko. Sa Genesis 28 verse 22 ay mababasa, ang batong ito na itinayo ko bilang haligi ay magiging tahanan ng Diyos. At mula sa lahat ng ibibigay mo sa akin, tiyak na magbibigay ako sa iyo ng ikasampung bahagi. Si Daka, isang magsasaka, ay hirap na makapag-ani ng sapat upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ang makapagbenta ng sobra. Sa kabila ng kanyang pagsisikap taon-taon, palagi siyang nabibigo tuwing anihan. Hindi siya masayang tao. Hindi niya alam kung paano mapapabuti ang kanyang ani at nawalan na siya ng pag-asa. Isang araw, inimbitahan si Daka ng isang kaibigan na dumalo sa simbahan. Doon niya nakilala ang Diyos na nagpapala sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Sa simula, nagduda si Daka. Inisip niyang baka wala ring namang mangyari. Ngunit dahil sa paulit-ulit na kaibiguan, nagpasya siyang subukan ito. Tahimik siyang lumuhod at nanalangin sa abot ng kanyang makakaya. Sa kanyang panalangin, sinabi niya, sa Diyos na kung tunay nga siyang magpapala gaya ng sinabi ng mga ngaral, ibabalik niya ang ikapu. Masigasig niyang inararo at tinaniman ni Daka ang kanyang bukid, tulad ng dati niyang ginagawa. Maganda ang ulan at maayos ang paglago ng pananim. Tuwing binibisita niya ang bukid, layunin niyang suriin ang progreso ng mga pananim, gaya ng nakagawian. Ngunit laking gulat niya sa bawat pagdalaw niya, lalong gumaganda ang ani kumpara sa huling beses na nakita niya ito. Pagsapit ng anihan, lubos na namangha si Daka dahil 5 ulit ang lumampas sa ani niya kumpara sa mga nakaraang taon. Agad niyang naunawaan na sinusubok siya ng Diyos kung magiging tapat siya sa kanyang pangako. Dahil sa masaganang ani, tinawagan niya ang mga ngaral na nagturo tungkol sa pagpapala ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya. Inimbitahan niya ito upang saksihan ang pagpapalang natanggap niya mula sa Diyos. Dumating ang mga ngaral at magkasama nilang binilang ang ikapu at handog mula sa ani. Panawagan. Tinupad ni Daka ang kanyang pangakong ibalik ang ikapu mula sa pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Naway maging tapat din tayo sa ating salita at sa ating panata nung tayo'y nabautismuhan, na suportahan ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ikapu at mga handog. Ating pong likuming ng ating isampung bahagi at mga handog. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers
ay tumayo. Bless thou the gifts. Tayo po ay yumuko sa ating panalangin. O Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na ang tahanan sa nasa mga langit, na lubos na nagpapala sa iyong mga anak. Ikaw ay lubos naming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng aming tinatangkilik sa buong sanlinggo, na kami inyong di pinabayaan sa bawat naming pangangailangan, O Panginoon. Narito po muli ang aming mga pinagpagalan. Amin pong binabalik ang ikapo at mga handog, Panginoon, upang nang sa gayon na kami iyong binigyan ng pagpapala ay maging isang daluyan din ng pagpapala sa mga taong hindi pa nakakakilala ng iyong ebanghelyo. Panginoon, nawa ang mga ikapo at mga handog na ito ay makarating sa kanila upang nang sa gayoy ang mga gawain na iyong inaatang sa iyong mga lingkod, Panginoon, nawa ang lahat na iyong mga anak, Panginoon, ay matamasa nila ang iyong lubos na pag-ibig, ang iyong lubos na pagkalinga, Panginoon, upang ang sino man sa salimbutang ito ay sa iyong nais ay maligtas, Panginoon. Muli po, Panginoon, amin pong ilalagak muli ang susunod na sanlinggo at nawa kami, Panginoon, ay lubos mong pagpalain ng iyong mga biyaya upang nang sa gayoy muli kaming makapagbalik ng aming mga isampu at mga bahagi, Panginoon. At nawa po sa buong maghapon na ito ay magkaroon din kami ng lubos na pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. For our hymn of adoration, let's remain standing and sing My Maker and My King in hymn number 7, My Maker and My King. Thy sovereign bounty is
Kung may dala po tayong banal na kasulatan, ating pong basahin ang tinapay ng buhay na matatagpuan po sa 5:16 ng Mateo. Mateo 5:16. Ang sabi po rito ay, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. O dakila naming Diyos na ang katahanan ay nasa katasan ng mga langit. Pinupuri ka namin at sinasamba sa mga oras na ito. Narito, Panginoon, ang inyo pong bayan, tiklop tuhod na lumalapit po sa inyo. Na sa lahat, naway kami po inyo pong pananahanan ng inyo pong banal na Espiritu mula sa pinakabata hanggang sa aming mga matatanda. O Diyos, sa oras na ito, narito din po ang inyo pong anak na magdadala ng tinapay ng buhay. Inyo pong lingkod, Pastor Bal. Pagkaloob mo ang mga mensahe ngayon na mapapakinggan ng inyo pong mga anak na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay sa amin ng kasiglahan, nagbibigay sa amin ng kasiyahan sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. At tulungan mo ng bawat isa ay mahanda sa pagkinig at mai-apply sa aming mga buhay, O Diyos, hanggang sa ikaw ay darating. Maraming pong salamat. Amin pong hinadalangin sa oras na ito, O Diyos, ang inyo pong mga anak na mayroon pong mga problema sa kanilang kalusugan, maging sa kanilang spiritual na kalagayan. O Panginoon, ganun din sa mga tahanan na hindi nagkakaintindihan. Ganun din sa aming mga nasa pamunuan. Tulungan po, Panginoon, sa bawat isa ang inyo pong mga anak na itinatalaga maging sa aming nanunungkulan ng aming pamahalaan. O Diyos, naway patuloy ang inyo pong kalooban ang siyang masusunod at hindi ang bawat kalooban ng bawat isa. Panginoon, salamat po ng marami na patuloy ikaw ay napakabuti sa bawat isa at amin po itong tinatanggap alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
I know he will live liberally. When it's wisdom I love, I will ask nothing wavering, always trusting the Lord will answer me. World has the truth they claim, yet there's only one voice bearing his name. I will go to the source of brightest light and pray. I will ask in faith, I will seek understanding, for I know he will live liberally. When it's wisdom I love, I will ask nothing wavering, always trusting the Lord will answer me. There's just one simple way to know which is the surest path. Answers will come through humble prayer when there's faith enough to ask. Then it is hard to hear through all that competes for my listening ears. I will find quiet places where God is and pray. I will ask in faith, I will seek understanding, for I know he will give liberally. When it's wisdom I love, I will ask nothing wavering, always trusting the Lord will answer me. I will ask if his answer me. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat at happy Sabat po mga kapatid. Ganon din po sa mga nanonood sa atin online. Happy Sabat po sa inyong lahat at sana po ay sama-sama po nating maramdaman mga kapatid ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating pong kalagitnaan sa tanghaling ito. Samantalang tayo po ay sumasamba sa Kanya at magpupuri sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin at pag-awit. Sa tanghaling ito mga kapatid, ang title po ng ating magiging pag-aaral ay ang pagtatapos ng gawain ng Diyos sa lupang ito. Pero bago po yan, tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila po naming Diyos na mahabagin sa lahat, muli po naming bubuksan at pag-aaralan ang inyong mga salita sa tanghaling ito bilang bahagi po ng aming pagsamba sa inyong dakilang pangalan at sa banal na araw na ito ng Sabat. Hinihiling po namin, O Diyos, kami po ay inyong gabayan, samahan kami at patnubayan ng banal na Espiritu, upang ang mensahe na inyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin ngayong tanghali
ay maging karapat-dapat at maging makapangyarihan at maging mahalaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pagtatapos ng gawain ng Diyos sa lupa. Ito po ang culmination ng ating pag-aaral na ginawa mula po nung Miyerkules ng gabi hanggang kagabi at saka hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya next time po, mga kapatid, yung aking schedule sa inyo, every time na meron po akong schedule, samantalahin natin, mga kapatid. Kasi every time na may schedule po ako, ay mag-aaral tayo ng mga series of lesson, katulad po nito. Kaya kung hindi po ninyo ito maano ng Miyerkules at Biyernes, masusundan, sayang naman, mga kapatid, no? Ayan, ako naman po ay meron ng mga schedule na ipinamahagi sa mga iglesia, kaya lahat po ng iglesia ay akin po itong tinatalakay sa kanila. Kasi napaka-importante po nito, mga kapatid. It's about time. Kumbaga, sabi nga nila, ito po yung mensahe na kailangan po nating marinig na pabalita sa panahong ito, mga kapatid. Kasi napakalaki po ng ating concern sa kalagayan ng ating pong pananampalataya, kalagayan ng ating iglesia, at kalagayan ng ating mga spiritual na buhay na kinakailangan po nating paghandaan. So, ang pagtatapos ng gawain ng Diyos sa lupang ito, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang leksyon na itinuturo sa atin ng ating pag-aaral sa tanghaling ito, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng isang pangitain ay ipinakita po ng Panginoon sa kanyang lingkod ang maluwalhating mangyayari sa sanlibutan bago po dumating ang kakilakilabot na araw ng ating Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang kanyang muling pagbabalik. Ang sabi po ng lingkod ng Diyos na si Ellen G. White sa kanyang aklat na Great Controversy, page 464. Sabi, bago dumating ang huling pagdalaw ng paghuhukom ng Diyos sa lupa, ay magkakaroon sa bayan ng Diyos ng pagpapanibagong sigla ng sinaunang kabanalan na hindi pa nasaksihan buhat ng panahon ng mga apostol. Anong ibig sabihin po niyan, yung pagpapanibagong sigla? Revival. Sabi ng Spirit of Prophecy, bago dumating ang kakilakilabot na pagdating ng Panginoon, ay dapat maranasan ng kanyang iglesia at ng bawat kaanib ng iglesia ang tinatawag po nating revival, pagpapanibagong sigla. At ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay ibubuhos sa kanyang mga anak. Kaya, kailangan nating ma-experience yung revival dahil yung pong kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ibubuhos ng Diyos sa atin. So, hindi po tayo mabibigyan yan kapag hindi po naranasan natin yung revival and reformation sa buhay natin. Na hindi tayo masusumpungan ng pagbabago dahil sa huling yugto ng kasaysayan ng mundo, ipapakita ng Diyos ang kanyang kalwalhatian sa buong sanlibutan. At ang gagamitin niya ay ang kanyang mga tapat na anak sa lupang ito na kayo at ako, mga kapatid. Kaya naman, ay binabanggit sa atin na ito, mga kapatid, na ang sabi, ang mga lingkod ng Diyos na ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa banal na pagtatalaga ay hahayong nagdudumali sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang pabalita ng langit. Ito yung sinasabi na tanong kanina ni Brother Dudes. Yung pong mga naroon sa mga liblib na lugar. Kaya sabi ng Spirit of Prophecy, lahat po tayo ay hahayo na merong mukhang nagniningning. Na nagdudumali. Saan? Sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Ayan, wala hong sisintuhing lugar yan. Iba't ibang lugar. Upang ipahayag ang pabalita ng langit, mga kapatid. Sa pamamagitan ng libu-libong mga tinig, ang babala ay maipahahayag sa buong lupa. Buong lupa, mga kapatid. Ano pa? Maraming makapangyarihang gawa ang mangyayari, katulad ng ang mga may sakit ay gagaling at mga tanda at kababalaghan ay susunod sa mga mananampalataya. Ayan. So darating ang panahon kapag ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay naipagkaloob ng Diyos sa atin, katulad ng Pentecostes,
Hindi lang tayo magsasalita ng ibang wika, kundi ang sabi po sa atin ng Spirit of Prophecy, tayo po ay makapagpapagaling ng mga may sakit. At makagagawa tayo ng mga kababalaghan para sa Panginoon. Ang sabi po sa atin ng mga kapatid, narito sabi ng kasulatan, lulukupan ng kadiliman ang lupa at ng makapal na kadiliman ang mga tao, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Sino yung iyo? Mga kapatid, tayo. Tayo yan. Ha? Ayan. At ang sabi pa, kapag daw sisikat, kapag daw tayo ay nabahira ng banal na Espiritu, tayo daw ay sisikat. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay makikita sa atin, sa kanyang mga tapat na tagasunod, mga kapatid. At ano kaya, yaong kadiliman na nababalot sa lupa sa huling kapanahunan na binabanggit na sa atin dito? Ito ay walang iba kundi ang tinatawag nating kasalanan. Sabi sa Christ Object Lesson 415, ang kadiliman ng hindi pagkilala sa Diyos ang bumabalot sa sanlibutan na nawawala sa tao ang pagkaunawa ng kanyang likas. Ito ay hindi nila nauunawaan at mali ang kanilang pagkaunawa, mga kapatid. Ang tunay na dahilan kung bakit sumasama ang tao sa mundo ay sapagkat hindi nila kilala ang Diyos, mga kapatid. At kung ano talaga ang kanyang likas. At ang sabi sa atin, mga kapatid, ang tao ay galit, nagpapakasama, nawawala ng pag-asa, sapagkat hindi nila alam na mayroon silang Ama na nagmamahal sa kanila at walang ibang hangad kundi ang kanilang kaligayahan. Look at the world today. Atin pong nakikita ngayon sa ating panahon na ang mga sinasabing itong kadiliman ng dahil sa kasamaan at kasalanan ay nakikita po natin sa ating kapaligiran ngayon. Talamak ang korupsyon. Ang krimen ay lumalala. Kahit na tayo ay nagpapalipat-lipat ng iba't ibang administrasyon, pero patuloy na nadadagdagan ang mga bagay na masama sa mundong ito. Hindi na po natin mapipigilan yan. Hindi na po natin mapipigilan. Dahil sang-ayon sa babala ng banal na kasulatan, ang kasamaang ito'y magiging palala pa ng palala, mga kapatid. Kaya tayong mga Adventista, ang sabi dito, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, tayo ang sisikat na liwanag sa gitna ng kadilimang ito ng kasamaan ng mundo. Pero ang nakakalungkot, mga minamahal kong mga kapatid, sa atin paminsan nang gagaling ang mga salitang nagbubuyo para tayo ay sumama sa mga maling kalagayan at gawain sa mundong ito. Yun ang malungkot, mga kapatid. Sa halip na tayo ay pagmulan ng kapayapaan, mga kapatid, tayo ang pinagmumulan ng kaguluhan sa mundong ito. Nakakagulat. Sabi ko nga po nung Miyerkules ng gabi, nakakagulat. Kasi, one time, nag-aano ako ng social media, doon sa Facebook. Biglang may dumaan sa wall ko na isang vlog ng isa natin sa mga misyonary nating kilalang kilala. At totoo namang napakasipag na misyonary. Pero hindi ko inaakala na sa kanyang bibig ay maririnig ko ang isang katanungan na nagbubuyo sa atin para makialam tayo sa mga nangyayaring korupsyon sa mundong ito. Sabi niya doon, bakit daw ang church natin ay tahimik sa issue ng korupsyon? Bakit hindi raw tayo nakikipag-ingay sa mga bagay na ito tungkol sa korupsyon? Alam nyo, mga kapatid, as an Adventist, as a church, we condemn corruption.
Hindi po natin pinapanigan ang korupsyon. Pero hindi natin kailangang makisama sa gulo para lang maiparamdam natin sa kanila na ayaw natin ng korupsyon. Nang dahil dito, na-confuse ang maraming mga kapatid. Alam po nyo ba mga kapatid na thousands of our people ay nag-comment doon na halos lahat ng comment na nakalagay doon, lahat ay negative against him. Kumbaga, naging viral yung kanyang statement, pero yung pagka-viral niya hindi maganda. Dahil maging mga non-Adventist ay nagbibigay sa kanya ng negative comment na sinasabi sa kanya, hindi ba mga Adventist kayo? Bakit kayo nag-aano na kayo ay kailangang makigulo sa bagay na ito? Tapos merong isang Adventist doon na nagtanong, sabi niya, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin, dapat ang mga Adventist na andun din sa Luneta? Nasa Liwasang Bonifacio? Nasa Mindiola? Yun yung tanong ng isang Adventist, mga kapatid. Bakit? Kasi yun ang tumatanim sa isip nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, we are not against corruption. Ako mga kapatid, pag ako nanonood ng telebisyon, nagngingit-ngit ako sa galit. Alam ng misis ko yan. Minsan nagtataka siya, ba't ako nagsasalita sa harap ng aking computer? Nagtataka siya. Nagngingit-ngit ako sa galit. Pero yung galit ko, sa harap ko na lang ng computer ko sinasabi. Hindi ako nagko-comment kahit saang komentaryo sa Facebook. Dahil alam ko na pag ako nagbigay ng kahit isang statement, dudumugin ako ng media, ng social media. Anong gagawin ko? Mananalangin ako sa Panginoon. At idadalangin ko po ang mga taong sangkot dito na sana'y baguhin sila ng Panginoon. Nananalangin ako na sana'y merong mga taong gagamitin ng Diyos para maparusahan ang dapat parusahan at ikulong ang dapat ikulong at mabawi ang dapat bawiin, mga kapatid. Yan lang ang tanging magagawa natin. At i-condemn natin ang korupsyon na kasama sa ating pagtuturo, sa ating pagbibigay ng pabalita. Why? Dahil may isa inaasahan ng Diyos sa atin. Ano yon? Sabi ng banal na kasulatan, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa gitna ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ano ang ine-expect, inaasahan ng Panginoon sa atin mga kapatid na dapat ginagawa natin? Sa kabila ng kasamaan ng mundo, ang sabi ng Panginoong Hesus, liliwanag ang katotohanan sa buhay natin, mga kapatid. Bakit? Para pag nakita nila ang ating mabubuting gawa sa gitna ng kasamaan ng mundo, ay pupurihin pa rin nila at luluwalhatiin ang ating Diyos Ama. Mga kapatid. At yan, ang dahilan kung bakit tayo binubuhay ng Panginoon, para maging liwanag sa madilim na sanlibutan, para magdala ng katotohanan sa kasamaan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng ating buhay, mga kapatid. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid. Ganon pala ang nais ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Christ Object Lesson? Dapat ipahayag ng mga anak ng Diyos ang kanyang kalwalhatian sa kanilang sariling buhay at likas ay dapat nilang ipahayag ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa kanila. Ano bang biyaya ang ginawa ng Panginoon sa atin? Yung sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang ang bawat sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Yan po ang biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, at ang biyayang yan ay dapat na makita sa atin. Yan ang dapat na isang liwanag na magliliwanag sa ating mga mukha, na makikilala at malalaman ng mga taong merong isang Panginoong nagbigay ng buhay para sa kanila upang sila'y maligtas sa pamamagitan yan ng ating mga gawa. Mga gawang resulta ng ating pagtanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Ito po ang ibig sabihin. Ang liwanag ng araw ng katuwiran ay dapat mahayag sa ating mabubuting gawa at sa ating mga salita. Na ang sabi po dito ay katotohanan at mga gawa ng kabanalan. Ano daw po? Sa mga salita ng katotohanan at mga gawa ng kabanalan. Ayan. So napaka-importante po nito kasi tayo ho, ang buhay natin ay dapat inaasahan ng Panginoon na makapagbibigay tayo ng kalwalhatian sa Kanya. Ang akala natin ay hindi tayo pinanonood ng mga tao. Subalit ang totoo, mga kapatid, tayo ang lagi nilang tinitignan. Kaya't ang ating kinakain, iniinom, ginagawa, ang ating mga sermon ay binabasa ng tao sa ating paligid. Kung hindi sila mahihikayat, dapat mga kapatid, saliksikin natin ang ating buhay. Maaaring tayo naghahasik ng dilim at lagim sa halip na liwanag ng kaligtasan, mga kapatid. Sabi po, alam ba ninyo kung ano ang karangalan ng Diyos sa sanlibutan ito? Ang sabi po sa atin, panukala ng Diyos na maluwalhati sa sanlibutan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bayan, ang iglesia, na pinagkalooban ng Diyos ng katuwiran ni Kristo, ang kanyang kabangyaman, kung saan, mga kapatid, ang mga kayamanan ng kanyang kaawaan, pag-ibig at biyaya ay dapat mahayag sa buo nitong kaningningan. Napansin niyo po, mga kapatid, tayo raw po ang kabangyaman ng Diyos, ng kanyang kaawaan, pag-ibig at biyaya. Kaya kung hindi ito masusumpungan sa atin, mga kapatid, ipinagkakait natin sa tao ang isang napakahalagang bagay. Ang makilala nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay, ng ating mga likas. At kailangang mahayag ang kalwalhatian ito ng Diyos sa buong sanlibutan. Paano kaya natin maluluwalhati ang Diyos? Si Kristo ay naluluwalhati sa kasakdalan ng likas o pag-uugali, mga kapatid. Ang karangalan ng Diyos at ni Kristo ay nakasalalay sa kasakdalan ng likas ng kanyang bayan. Ang ibig sabihin ay sa ating likas o ating mga gawi ay mabibigyan po natin ng karangalan ang Diyos, o kaya na may mabibigyan natin siya ng kahihiyan sa mundong ito. Mga kapatid, bakit mahalaga ang ating ginagawa? Because we believe in the saying, mga kapatid, that actions speak louder than words. Naniniwala po tayo doon, kahit sa spiritual buhay natin. Mas natatatak sa puso ng mga taong nakakakita sa atin kung ano yung ating ginagawa kaysa kung ano ang ating sinasabi. Dahil madalas o hindi, ang ating sinasabi malayo sa ating ginagawa. At yun ang nakakapagtaka, mga minamahal kong mga kapatid. Ano pa ang sabi sa atin? Christ Object Lesson, ang liwanag ng kanyang kalwalhatian, ang kanyang likas ay dapat mahayag sa kanyang bayan. Sa gayon, sa gabi ng kadilimang espiritual, ang kalwalhatian ng Diyos ay sisikat sa kanyang iglesia. Mga kapatid. Kaya yung character building, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, napaka-importante at ito ang dapat nating bigyan ng pansin sa ating panahon ngayon, yung ating character building. Bakit? Kasi sa pagtatapos ng gawain ng Diyos, magiging makapangyarihan ang ating gagawin kapag ka ang likas ng buhay natin
ay nabago natin sang-ayon sa likas ng ating Panginoon. Likas na maunawain, mapagpatawad, puno ng pag-ibig, mga kapatid, sakdal sa kanyang gawain. At darating ang panahon, mga kapatid, dito tayo hahatulan ng Panginoon. Ang sabi, ang tagapagligtas daw ay maluluwalhati at ang lupa ay maliliwanagan ng marikit na sinag ng kanyang katuwiran, mga kapatid. Kaya, napakalaking hamon ito kung ganon para sa iglesia ng Diyos, mga kapatid. Hindi pala tayo tinawag ng Diyos para lamang tayo maligtas, mga kapatid, o magmana ng mga pangako ng Diyos. May mas mahalagang misyon ang Diyos kung bakit tayo tinawag sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan ay ang bigyan siya ng kalwalhatian sa gitna ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya dapat tayo po bilang isang Adventista, bilang isang iglesia, ay nasusumpungan ng malaking kaibahan sa iba. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, sa galaw ng mundo ngayon, parang tayo na rin mismo ang nakikigalaw sa kanila. Parang nakikisama na rin tayo sa kanila. Kasi kung anong galaw ng mundo, yun din ang galaw natin. Hindi na makita sa atin yung distinction. Siguro sa ngayon, ang pagkakaiba lang natin sa ibang religion. Nangingilin tayo ng araw ng Sabat, hindi tayo kumakain ng karumal-dumal. But other than that, mga kapatid, minsan, parang wala na rin tayong pagkakaiba. Yung pagkain nga lang ng karumal-dumal, minsan sasabihin lang natin, tinatabi ko naman, pastor, yung baboy. Di ko naman kinakain. Di ba? Sasabihin pa nung iba, pastor, kasi ito yung negosyo ko Kaya kailangan kong mag-alaga ng baboy kasi malaki ang ano dito, malaki ang kita. Di ba? How much more yung pag-araw ng Sabado? Nagiging iba tayo sa pangingilin ng Sabat kasi Sabado tayo nasa loob ng simbahan. Pero pagdating sa labas, pagkatapos ng Sabado, ang tanong, ano tayo, mga kapatid? Di ba? Yan po yung malaking challenge sa atin, mga kapatid. Kaya sabi sa atin, sa ating pag-aaral kagabi, kailangan po nating seryosohin to. Kailangan nating gawing intentional ang atin hong pagbabago at pagpansin natin sa ating mga karakter. Because character building is very important when it comes to salvation, mga kapatid. Ito ang magpapakita sa atin na tayo ay totoong ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, our character. Because a person who is saved by grace and by faith is a person who live a life like Christ. Ay isang taong namumuhay ng katulad ng likas at karakter ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi pa, mga kapatid, sa Christ Object Lesson, ang paghahayag ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng sangkatauhan ay maglalapit sa langit sa tao at ang kagandahang nakatago sa loob ng templo ay makikita sa bawat kaluluwa na pinaninirahan ng tagapagligtas, mga kapatid. At mabibighani ang mga tao sa kaluwalhatian ng nananahang Kristo at ang agos ng papuri at pagpapasalamat mula sa mga kaluluwa na nahikayat sa Diyos, ang kaluwalhatian ay aagos pabalik sa dakilang tagapagbigay. Kaya ito, mga kapatid, kapag ka po tayo gumagawa ng mabuti sa ibang tao, yan ho ay bumabalik sa Diyos. Bakit? Kasi pag gumawa tayo ng mabuti sa ibang tao, sabi nga kanina sa talata ng Matthew 5:16, ay niluluwalhati nila ang Diyos. So, ibig sabihin, pag gumagawa pala tayo ng mabuti sa ating kapwa, ito po ay bumabalik sa Diyos. Bakit? Kasi pinupuri ng tao ang Diyos.
Niluluwalhati ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting ginawa sa kanila. Maliit man yan o malaki, mga kapatid. Basta't ito'y gawang kabutihang bunga ng ating pananampalataya, it will come, turn back, mga kapatid, sa Diyos. Anong sabi sa atin? Ang mabuting hibla ng likas na nahabi ng kapangyarihan ng Diyos ay tatanggap ng liwanag at kaluwalhatian mula sa langit at tatayo sa gitna ng sanlibutan na pinaka-saksi na itinuturo ang trono ng buhay na Diyos. Mga kapatid, ano ang mangyayari kung magkagayon ang gawain ay kikilos ng pasulong na may buong pagkakaisa at dobleng lakas? Mga kapatid, ang katapusan ng pabalita ng kaligtasan ay maipahahayag na may dakilang kapangyarihan kapag ang bawat isa sa atin ay nasumpungan ng pagbabago ng ating mga karakter. At kapag ang karakter ni Kristo ay nasa buhay natin, mga kapatid, maipahahayag daw po natin ng may dakilang kapangyarihan ang pabalita ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya, ang buong mundo po ay makikilos at magkakaroon ng matinding interes sa katotohanan ang marami. At ang pabalita ay mahahayag na may kapangyarihan at marami po ang mahihikayat sa katotohanan. Ang lupa ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at magiging atin ang makasaksi sa dumarating na Panginoon at tagapagligtas sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang ibig sabihin ay matatapos po natin ang gawain ng Diyos sa lupang ito ng may kapangyarihan at darating siya sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi ng Mateo 24:14, ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Napansin po ba ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo ay isang patotoo at yan ay makikita sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin ay hindi lamang tayo magpapahayag ng salita, kundi patotoo ng ating mga gawa, mga kapatid. Tanong, bakit kaya kulang sa kapangyarihan ng ating iglesia ngayon? Sagot, hindi gumagawa ang Panginoon ngayon sa pagdadala ng maraming kaluluwa sa katotohanan dahil sa mga kaanib ng iglesia na hindi pa nababago ang mga likas at sa mga nagbago subalit hindi nagpatuloy. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, napakahirap maghikayat ng kaluluwa. Bakit po? Bakit? Dahil sa mga hindi pa natatalagang kaanib ng iglesia. Kaya, anong halimbawa ang ibibigay ng mga kaanib na ito? Na walang pagtatalaga sa mga bagong nahikayat. Hindi ba't ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit napakaraming backslider? Kahit na marami tayong nahihikayat. Dahil meron pong mga kaanib ng iglesia na hindi pa nababago ang likas. At kung nagbago naman, pero hindi po ito nagtagal, mga kapatid. Mga kapatid na walang pagtatalaga sa mga bagong nahikayat o nahikayat. Magaling po tayo sa pangangaral, I admit it, because, mga kapatid, I witness it. Pero ang pagdating sa pangangalaga sa ating mga kapatid at bagong mga kaanib, dito tayo nawawala. Bakit madalas? Dahil madalas ang mga bagong kaanib nawawala sa iglesia dahil din sa buhay at karanasan ng iba. Sasabihin natin, ay dapat hindi kayo titingin sa tao. Totoo yun. Paano mo mapipigilang hindi titingin sa tao yan? Mulat ang mata. Malibang bulagin mo yan. Hindi niya makikita kung anong ginagawa natin. Pero hanggat nakakakita yan, hindi mo po pwedeng huwag kang titingin sa tao. Although, pwede naman natin gawin. Because we need to focus only on Jesus, the author and finisher of our faith.
Pero hindi ganun madalas, mga kapatid. Madalas ang tao nakatingin sa kanyang kapwa-tao. Kaya pagka ang kanyang focus na wala kay Kristo, ano mangyayari? Discouragement, disappointment. At yan ang magtutulak sa kanya at hihila sa kanya palabas sa iglesia. And you know what? Napakahirap po magpabalik ng backslider. Sa totoo lang, mas madali pa yung maghikayat ka sa hindi Adventista kaysa manuyo ka ng dati nang nasa pananampalataya. Di ba? Kasi, awitan mo na yan ng awit na sa pinto ng puso. Kahit ilang awit ang gawin mo dyan, sasabihin lang niya sa iyo, sige pastor, susunod lang po kami. Pero yung susunod na yon, mga kapatid, hindi mo alam kung kailan. Ang malungkot pag nakamatayan yon, yung susunod na yon, tapos hindi nangyari. Nakamatayan ng tao, mga kapatid, you know. Nakakalungkot. Testimonies, Volume 6. Hindi ba mawawalan lamang ng bisa ang pabalita ng Diyos? Totoo yun. Na ibinigay niya sa kanyang bayan upang dalhin dahil sa kanila. That's right. Tama ang spirit of prophecy. Sa kanyang nakikita na darating ang panahon, ito po'y mangyayari sa ating iglesia at nangyayari na po. At ito ang dahilan kung bakit ito'y naisip po nating pag-aralan dahil gusto nating maintindihan ito. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pwede tayong maging blessing, pwede tayong maging curse. O, tingnan nyo, sabi sa Desire of Ages. Maaaring mag-angkin ng tao ng pananampalataya sa katotohanan. Marami yan. Dadapwat kung hindi ito makapagbabago sa kanya na maging tapat, mabait, matiisin, mapagparaya at makalangit ang isipan. Ang sabi po sa atin, ito ay magiging sumpa sa kanya at sa kanyang impluensya ay sumpa siya sa sanlibutan. Nakakapangilabot yan, mga kapatid. Di ba po? Nakakapangilabot dahil ang atin palang mga buhay bilang mga anak ng Diyos ay maaaring isang malaking pagpapala at maaari ding maging malaking sumpa sa ating mundo, sa ating kapaligiran, sa mga taong nakapaligid sa atin. Ibig sabihin, hindi po tayo magiging blessing sa kanila, kundi tayo ay magiging curse o sumpa. Kaya ang sabi, kung magpapakumbaba lamang tayo sa harap ng Diyos, at magiging mabait, magalang, maamo at maawain, may isang daang mahihikayat sa katotohanan na sa ngayon ay iisa lamang. Imagine, mas marami pa sana tayong mahihikayat. Mas marami pa sanang magiging matatag at tatayo sa iglesia kung tayo lamang, mga kapatid, ay magiging mabait, matiisin, mapagpakumbaba. Na ngayon, ang nahihikayat natin, paisa-isa. At least may nahihikayat. Pero mas maganda sana kung marami at nahikayat sila ng dahil saan? Dahil sa ating impluensya. Dahil sa buhay ng likas ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi sa Ministry of Healing, ang pinakamabisang patotoo o argumento para sa Ebanghelyo ay ang isang mapagmahal at kaibig-ibig na Kristiyano, mga kapatid. Ang likas o ugali ay isang kapangyarihan. Ang tahimik na pagsaksi ng isang tapat at hindi makasarili at makadiyos sa pamumuhay ay may impluensya na di matatanggihan, mga kapatid. Kapag inihayag natin ang ating mga buhay, ang likas ni Kristo, tayo ay nakikipagtulungan sa Kanya sa paghikayat ng kaluluwa. Tanging-tangi lamang na sa paghahayag natin ang likas ni Kristo sa ating mga buhay, tayo makakatulong sa Kanya. Kapag ang mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos ay sinunod ang halimbawa ni Kristo na isinasa kabuhayan ang mga prinsipyo ng kautusan araw-araw, mga kapatid,
araw-araw nilang pamumuhay kung ang bawat gawa ay nagpapahayag na mahal nila ang Diyos ng higit sa lahat at ang kanilang kapwa tulad ng kanilang sarili, mga kapatid, kung magkagayon ay magkakaroon ang iglesia ng kapangyarihang kilusin ang sanlibutan. Mga kapatid, ito po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Ito po ang nais ng Diyos na mangyari sa kanyang iglesia. Ito po ang inaabangan ng Panginoon sa kanyang mga anak, na ang ating mga likas ay mabago at maging katulad ng likas ng ating Panginoon upang ang gawain niya na ating isinasagawa ngayon ay magkaroon ng malaking kapangyarihan. Nakita po ninyo, kaya daw po natin na kilusin ang sanlibutan. We can turn the world upside down. Kung tayo lamang, mga kapatid, ay magbabago ng ating likas. Mga kapatid, I would like to challenge you this morning. Sabi ng Christ Object Lesson, matamang naghihintay si Kristo na makita ang kanyang sarili sa kanyang iglesia. Kapag ang likas ni Kristo ay lubos nang nahayag sa kanyang bayan, mga minamahal kong mga kapatid, kung magkagayoy, darating na siya upang kunin ang sariling kanya. Gusto po ba nating makasama dyan, mga kapatid? Amen. Lahat tayo gusto nating makasama dyan. Pero ang sabi sa atin ng Spirit of Prophecy, kailangan nating ihanda ang ating sarili. Kailangan nating mag-focus sa ating mga karakter at baguhin ito patungo sa karakter ng ating Panginoon. Dahil nakikita nating malapit na ang wakas ng sanlibutang ito, mga kapatid. At yan lamang, tayo na lamang, mga kapatid, ang hinihintay ng Diyos at babalik na siya. Kung tunay na mahal natin siya, ihahanda natin, mga kapatid, ang ating mga buhay. Isang buhay na karapat-dapat sa langit. Isang buhay na banal, mapagmahal, mapagpahinuhod at magandang loob. Isang buhay na katulad sa ating Panginoon. Ang tanong sa atin na gusto kong iwanan sa inyo sa tanghaling ito, handa ka na ba sa pagsalubong sa ating Panginoon? Pagpalain po tayo ng Diyos sa tanghaling ito. Hindi po lingid sa ating lahat, mga kapatid, na tayo po ay magkakaroon ng Santa Cena sa tanghaling ito. I would like to request, mga kapatid, and encourage you to participate on this important event sa ating iglesia, mga kapatid. Hindi po masasayang ang pabalita ng Panginoon kapag tayo po ay palaging nagkakaroon ng commitment sa Kanya. Sana, mga kapatid, sa atin hong pakikisangkot ngayon sa gawain ng Santa Cena, ay magkakaroon po tayo ng panibagong pakikipagtipan sa Diyos. Na mula sa araw na ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, mga kapatid, ay tayo po, mga kapatid, ay magsisimulang maging seryoso sa pagsasaayos po natin ng ating mga spiritual na buhay. Sa pag-alaala po natin, mga kapatid, ng kahalagahan ng sakripisyo ng ating Panginoon, sana hindi po ito masayang. At kung iniisip natin, mga kapatid, na hindi tayo karapat-dapat sa Santa Cena dahil tayo po ay palaging gumagawa ng kasalanan o may nagawa tayong kasalanan, mga kapatid, hindi po yan isang malaking dahilan para maging dahilan natin. Kundi dapat, mga kapatid, lalot higit tayong makikisangkot sa gawain ito sapagkat ito ang dahilan na alalahanin natin siya sa kanyang kabutihan sa atin, na tayo ay kanyang pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan.
Kaya sa tanghaling ito, ay akin po kayong iniimbitahan na makisangkot po tayo sa gawaing ito ng Santa Cena. Kayo po ay kukuha ng inyong kapartner para po sa ating paghuhugasan ng paa, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at ang mag-asawa o kaya ay magkapatid ay pwede pong magkasama-sama. At sana mga kapatid, idalangin po natin na ang Santa Cenang ito ay magiging pagpapala sa atin at magiging pasimula ng ating pagkakaroon ng pagbabagong tipan natin o bagong tipan sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga diakono habang tayo po ay nagkakaroon ng paghuhugasan ng paa. At tapusin po natin ang ating foot washing sa pamamagitan po ng isang mahalagang panalangin. Salamat po.
Mga kapatid, tayo po ay magpapasimula na po sa atin pong Santa Cena. At ako po ay naniniwala na tayo pong lahat ay nakahanda na po nating tanggapin ang mga simbolong ito. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay tumayo sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakalaan po ang bawat isa sa amin ngayon na tumanggap ng mga simbolong ito, na siyang magpapaalala sa amin ng inyong kabutihan ng pagliligtas sa bawat isa sa amin at pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Samahan po nawa kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maging pagpapala po sa amin ang seremonyang ito na amin pong isasagawa sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. So pagkatapos ko po ay bubuksan po natin ito sa pamamagitan ng ating mga deaconesses. At pagkatapos po mga kapatid ay babasahin po ni Brother Ronnie ang sa tinapay. At babasahin po ni Brother June ang sa ubas. At tayo po ay sama-samang luluhod. Mananalangin po si Brother Ronnie and then susundan po ni Brother June sa atin pong mga simbolo na ipapanalangin ngayon. At pagkatapos po ay ating hahati-hatiin ang tinapay at after that ay atin pong i-distribute sa pamamagitan po ng ating mga deacons and deaconesses. So atin pong anyayahan ng ating mga deaconesses na aalisin po ang veil ng ating pong mga symbols. Okay, ang atin pong talata ay matatagpuan, masumpungan sa unang Korinto 11, ang talata ay 24. Ganito ang pagkasabi, nagpasalamat at pinagpipira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ganon din sa chapter 11, verse 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro sa pagkatapos ng magkahapon na sinasabi ang sarong ito, siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Tayo po ay magalang na lumuhod, mga kapatid. O mapagpala at dakila naming Diyos. Narito, O Diyos, ang inyong pong mga anak, tiklop-tuhod na lumalapit sa inyo upang aming hingin ang patuloy na biyaya na inyong ipagkakaloob, lalo tigit sa aming pananampalataya. Narito, O Diyos, ang tinapay na amin pong kakanin bilang pag-alaala sa inyong ginawang banal na hapunan noong ikaw ay kasama sa mga disipulo.
At ngayon, Panginoon, pagpalain mo ito na magiging sumagana ito sa aming mga buhay na bilang pag-alaala, pagpakumbaba ng amin pong mga sarili, tanda ng inyo pong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. O Diyos, patuloy mo kaming linisin at patawarin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy kaming dumadaing sa inyo, Amang Banal. Narito din ang inyong ubas na nagrepresenta sa inyong dugo. Salamat sa inyong kabaitan sa amin na sa pamamagitan ng inyong dugo, inyong nilinisan ang aming mga maruming mga ginagawa. Nihiling namin, O Diyos, na inyong dinggin ang aming daing upang sa ganon ang aming mga hiling na sa buong buhay namin at pagkakasala na inyo kaming patawarin at linisan. At kami ay karapat-dapat na gumanap sa pagtanggap ng inyong mga pagpapala at lalo tigit sa inyong banal na Espiritu. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming daing. Salamat sa inyong dugo sa Kalbaryo sa krus. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Break thou the bread of life. Break down the bread of life, dear Lord, to me.
pouring the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Move for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood. There is power, power, working power in the precious blood of the Lamb. Would you deserve His Atin pong hawakan ang tinapay. Narito po ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapatawaran. Ang sabi po ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin ng may panalangin. Hawakan po natin ang ating saro ng ubas na siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos sa Kalbaryo upang hugasan ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Sabay-sabay po nating inumin bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Whiter than snow. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee now wash me in thine. Shall be whiter than snow, whiter than snow. Now shall be whiter in the skies, and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. I most humbly entreat, I wait, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be white. Bago ko po basahin ang ating huling talata at awitin natin ang ating closing song, meron po ba sa inyo mga kapatid na nais na magpasalamat?
sa Panginoon o nais po ninyong mag-testimony? Anyone? Una sa lahat, pinasasalamatan ko po ang Panginoon sa kanyang buhay at kalusugan na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin at sa aking pamilya. Ganon din sa bawat isa sa inyo. At nagpapasalamat po ako mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating gawain. At kung meron man pong bagay na hindi naging karapat-dapat sa inyo, ang mga pagsasalita at kilos ni Pastor Bal, humihiling po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Sana ito po ay maging daan ng ating pagbabago. Meron po ba mga kapatid na gusto pong magsalita at magpasalamat? Wala po. Akin pong babasahin ang huling talata na pangako ng Panginoon na akin pong pinanghahawakan na pag ito ay nagkaroon ng katuparan, ito po ay masayang banal na hapunan. Ang sabi sa Mateo 26, talatang 29, Dadapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Pagpalain po nawa ng Diyos ang kanyang pangakong ito at sana ito po ay matupad sa bawat isa sa atin na darating ang panahon, tayo po ay magsasama-sama sa langit sa isang banal na hapunan na kasama po natin walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Tayo pong lahat ay tumayo at habang inaawit po natin ang ating closing song, inaanyayahan ko po ang ating mga Diyakonesa na tayo po ay maglilikom ng special offering para po sa ating furpan. For our hymn of consecration, let's sing I Surrender All. In hymn number 193, 193, I Surrender All. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Savior, I surrender all to Jesus, I surrender me.
mapagpala po naming Diyos Ama, na siyang may-ari ng lahat ng bagay sa lupang ito, maging ng aming mga buhay. Katulad po ng mensahe ng aming inawit, muli po naming isinusuko sa inyong mga kamay ang aming mga buhay at ang aming mga sarili. Nanawa, Panginoon, palagi po ninyo kaming gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Hindi lamang sa aming pagsamba sa inyo, kundi sa bawat araw sa buhay na binibigay nyo sa amin, ay magamit po namin ito upang kayo ay bigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng oras. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng pagbabago sa aming buhay sa bawat araw na ito, upang kami, Panginoon, ay inyong masumpungan karapat-dapat na gumawa, sumamba at maglingkod sa inyong banal na gawain. Patuloy nawa na ang inyong basbas at ang inyong pagpapala at ang inyong pakikisama sa amin ay palagi po naming maranasan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon, Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's words and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat at happy Sabbath. Happy Sabat po mga kapatid.